Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagat ang La Palma na napalabas noong 2024. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Noong 1949, nagkaroon ng pagsabog malapit sa isla ng La Palma ng Espanya na nagdulot ng sunod-sunod na lindol at nagresulta sa isang fault zone. Lumilitaw sa kahabaan ng tuktok ng bulkan. Magkasama itong gumalaw bilang isang piraso patungo sa karagatan. Mula noon, iniisip ng mga taga-ron na hindi na maiiwasan ang panibagong sakuna. Sa kasalukuyan, isang grupo ng mga turista ang nag-e-enjoy sa pagsakay sa bangka habang hinahangaan ang magandang tanawin. Ang isang babae ay tumalon sa tubig upang lumangoy, ngunit ang kanyang kaibigan ay nag-aalala kapag siya ay hindi muling lumitaw, at ang mga bula ay nagsimulang pumalibot sa bangka. Sa sandaling iyon, nakita nila ang kanyang bangkay na lumulutang sa ilalim ng bangka at napansin nila ang singaw sa lahat ng dako na parang kumukulo ang tubig. Biglang nabasag ang ilalim ng bangka at bumubulusok ang mainit na tubig sa pagpatay sa lahat ng pasahero. Samantala, isang pamilyang Norwegian ang dumating sa isla para sa kanilang taunang bakasyon sa Pasko. 7 taon na silang pumunta sa parehong hotel at kaibigan ang mga empleyado ngayong taon. Laking gulat nila nang marinig na na-assign sila sa isang napakagurang silid. Sa halip na nakasanayan habang tumitingin-tingin sa silid, nakahanap ang anak na si Sarah ng hikaw na naiwan ng patay ng turista. Sa Geology Institute of La Palma, sinusubaybayan ng mga siyentipiko ang mga pagkilos ng bulkan sa isla. Nag-aalala rin sila tungkol sa aksidente sa bangka at kung ano ang maaaring sabihin. Napansin ni Marina ang transmitter na nagpapadala ng data sa kanyang computer ay hindi gumagana. Kaya pumunta sila ni Hoyer sa bundok para mag-imbestiga. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, iniwan nila ang sasakyan at nagpatuloy sa paglalakad upang makita na ang transmitter sa isang pasukan ng kuweba, mukhang maayos, ngunit may mga kagamitan din sa loob ng kuweba, kaya pumasok sila sa loob upang patuloy na mag-imbestiga. Sa gulat ni Marie, may umaagos na tubig sa kuweba na wala dito noong nakaraan. Pagkatapos kumuha ng sample, patuloy silang lumilingon sa paligid at nakakita ng 12-dosenang patay na paniki sa lupa. Sinusuri ni Hoyer ang hangin gamit ang isang gadget at nakahanap ng mataas na konsentrasyon ng carbon dioxide at sulfuric gas. Dagdag pa sa kuweba, nakita nila ang iba pang bahagi ng transmitter na nawasak. Lumalabas na isang napakalaking bitik ang lumitaw sa bubong ng kuweba at ang mga sediment ng bato ay durog sa kagamitan. Ang duo ay bumalik sa institute at ibinahagi ang kanilang mga natuklasan sa kanilang boss, si Alvaro, na pinagalitan sila sa pag-aakalang ito ay maaaring senyales ng isang paparating na pagsabog. Bago nila ipaalam sa publiko, nais niyang makahanap sila ng tamang ebidensya. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Hor kay Marie na maingat si Alvaro dahil nagmamadali siyang ipahayag ang pagsabog 3 taon na ang nakalilipas, na nagdulot ng panik at paglikas, ngunit hindi nangyari ang pagsabog. Nang maglaon, pinanood ni Marie ang isang video kung gaano kalaki ang tsunami sa lugar na ito, at natatakot siyang makita ang resulta pag-uwi niya. Ang kanyang kapatid na si Eric ay nagsasabi sa kanya tungkol sa kanyang susunod na diving project. Tila nagkukumpulan ang mga pagong sa La Palma, nakakaiba dahil kadalasan ay hindi sila bumibiyahe ng magkasama. Kinabukasan ay sama-samang nanananghalyan ang pamilya. Ang anak na si Tobias ay neurodivergent, kaya kapag ang kanyang pagkain ay hindi katulad ng larawan sa menu, siya ay nagtantrum at ang mga magulang ay kailangang ayusin ito. Habang nangyayari ito, napansin ni Sarah si Charlie sa isa pang mesa at nagbahagi sila ng ilang nakakaakit na ngiti. Kapag nag-iisa si Sarah sa tabi ng pool, niyaya siya ni Charlie na tumambay mamaya, ngunit kailangang tanggihan ni Sarah ang imbitasyon dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang kapatid. Nang mapansin ito, sinabihan siya ng kanyang ama na si Friedrich na pumunta at magboluntaryong alagaan si Tobias. Pagkaalis ni Sarah, naabala si Frederick dahil napansin niya ang kanyang asawang si Jennifer, nakikipag-chat sa empleyadong nag-update ng kanilang kwarto at mukhang interesado sa kanya. Nang lumingon si Frederick, wala na si Tobias. Sinugod niya si Sarah na hamarang sa kanya. Nakipagkita kay Charlie bago pa man siya makapag-hi, nagsimula silang maghanap sa tabing dagat at nakita si Tobias sa tuktok ng burol na nakatingin sa mga pagong sa dagat. At the same time, sumabak si Eric para pag-aralan sila. Pagbalik nila sa silid ng hotel, nagpakita ang empleyado upang mag-alok ng update sa kanilang nirentahang kotse, at gumawa ng eksena si Frederick. Nagtalo sila ni Jennifer at maririnig sila ng mga bata sa kabilang kwarto. Samantala, nakipagkita si Alvaro sa isang kaibigang doktor sa morgue upang humingi sa kanya ng update sa mga biopsy mula sa aksidente sa bangka na ipinakita sa kanya ang ilang mga larawan.
Kinumpirma ng doktor na ang balat ng biktima ay nasunog ng sobrang init na gas, at nakalanghap sila ng nakamamatay na antas ng carbon dioxide at sulfur. Siya ay nag-aalala na ito ay maaaring isang senyales ng lava, ngunit si Alvaro ay nagpanggap na ito ay wala sa institute. Tinitingnan ni Marie at Hotcher ang mga resulta ng pagsubok na kanilang tinakbo sa tubig ng kuweba. Kulang ito sa mga mineral, ibig sabihin, mas kaunting oras ang biyahe mula sa ibabaw patungo sa mga tunnel. May teorya si Marie na ang bitek ay maaaring umakyat hanggang sa tuktok ng bundok. Sinusuri ni Hotcher ang larawan ng topography na nagpapakita na ang bitek ay nasa parehong lugar ng bitek mula sa pagsabog noong 1949. Nagpasya silang bumalik sa bundok, at pagkatapos maglakad ng ilang sandali, natakot silang kumpirmahin na ang crack ay nakarating sa tuktok ng bundok gamit ang mga espesyal na kagamitan, nagsimula silang magsukat sa hotel. Napansin ni Frederick ang bahagyang pagyanig sa balkonahe sa institute. Si Alvaro at ang kanyang koponan ay nakakakuha ng alerto sa monitor na nagbabala sa kanila tungkol sa isang gas emission sa burol at isang posibleng lindol. Matapos sabihin ni Alvaro sa kanyang koponan na ipaalam sa Guardia Sibil, nakatanggap siya ng tawag mula kay Marie upang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang natuklasan. Sa sandaling iyon, nagsimulang pumutok ang gas mula sa lupa sa kanilang paligid, kaya nagsimulang tumakbo ang dalawa pabalik. May nakita silang grupo ng mga camper, kaya huminto si Marie para sabihing tumakbo din sila. Tinuturuan niya silang magbuhos ng tubig sa mga panyo at takpan ang kanilang mga mukha habang tumatakbo. Ang gas ay mahirap makita, kaya hindi sinasadyang nahiwalay si Marie sa iba pang grupo. Bigla siyang natamba at gumulong-gulong sa lupa hanggang sa mawalan siya ng malay. Ilang sandali pa, nananaginip si Marie na malunod. Nang sa wakas ay nagising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa ospital. Sinabi ni Alvaro sa kanya na si Hor ay nakalanghap ng maraming gas, kaya siya ay na-induced coma, at ang mga camper ay hindi nakaligtas. Nagsimula silang magtalo dahil ayaw pa rin ni Alvaro na magpadala ng opisyal na babala na nagpapaliwanag na kung sila ay mali-muli, ang mga tao ay titigil sa paniniwala sa kanila magpakailanman. Ibinahagi ni Marie ang panahong nahuli siya sa tsunami at nawala ng mga magulang na maaaring napigilan kung natanggap nila ang babala. Tinawagan din niya si Eric at sinabihan itong umalis kaagad sa dagat sa hotel. Lumapit si Sarah kay Charlie at sa wakas ay nagkausap na sila. Gayunpaman, bumaba ang mood ni Sarah nang makita niya si Charlie na may kasamang lalaki na iniisip na boyfriend niya ito. Isinasaalang-alang ni Frederick at Jennifer na sumakay sa mga bundok, ngunit isang lalaki ang nagsabi sa kanila na ang lugar ay sarado at na ang mga tao ay namatay. Casual niyang binanggit ang pangyayari kay Tobias na hindi alam ni Jennifer. Pagbalik nila sa silid, nagkaroon ng pagtatalo at maririnig muli sila ng mga bata. Tinatawagan ni Frederick si Jennifer dahil hindi siya nakakapunta kanina at nagtuturo. Mas kilala niya si Sarah, kahit na nag-iinit ang ulo niya. Nagtago si Jennifer sa banyo at umiiyak. Lumabas si Sarah. Nakarating ang batang babae sa lungsod at tinawag siyang Uncle Jens, na nagtatrabaho sa Foreign Affairs Ministry ng Norway kapag humingi siya ng pera para sa isang tiket sa eroplano para makauwi siya. Sinubukan ni Jens na sabihin sa kanya na ito ay isang masamang ideya, kaya ibinaba ni Sarah ang tawag. Pagkatapos ay sinubukan ni Jens na tawagan si Jennifer, ngunit ang kanyang telepono ay nakasilent dahil siya ay nagmumuni-muni. Nakasakay si Sarah sa isang eroplano papuntang Madrid at nagulat siya nang makatanggap ng text mula kay Charlie. Kalaunan, iniharap ni Marie at Alvaro ang kanilang mga natuklasan sa alkalde na nag-iingat dahil maaaring isa na namang false alarm. Hindi sumuko ang dalawa at kinumbinsi siya na makipagpulong sa kanila sa gobyerno. Pagkatapos, sinubukan ni Marie na kumbansihin si Eric na bumalik sa kanilang sariling bansa na binanggit ang tsunami na iyon. Gayunpaman, iniisip ni Eric na sinusubukan lamang niyang alisin siya at lumayo. Sa institute, napansin ng mga siyentipiko ang pagtaas ng paglitaw ng mga pagyanig sa buong isla, na sa palagay ni Alvaro ay nagpapakita ng abo na ibinubuga sa ibabaw. Tatlong yugto ang nagpapahiwatig ng posibilidad ng pagsabog ng bulkan simula sa paglabas ng gas. Pagkatapos ng abo, at sa wakas, ang data ng lava mula sa bundok ay nagpapakita na ang crack ay lumalawak pa rin. Sa loob lamang ng ilang minuto, lumalala ang data. Kaya't sinabi ni Alvaro sa kanyang koponan na bigyan ng babala ang lahat ng mga paliparan. Biglang bumuhos ang abo, at napakalaki nito kaya nakikita ito ng lahat ng tao sa hotel mula sa malayo. Sinasabi ng mga empleyado sa mga turista na huwag mag-alala dahil ito ay abo lamang. Sa kasamaang palad, huli na natanggap ng eroplano ni Sarah ang babala at lumipad ito sa ulap na naging sanhi ng pagliyab ng mga makina nito. Sa hotel, tumawag sina Jennifer at Frederick mula kay Jens na nagsabi sa kanila ng plano ni Sarah.
Iniisip ng mag-asawa na maaaring nakansela ang mga flight, ngunit sa sandaling iyon ay nakita nila ang pagbagsak ng eroplano ni Sarah sa lalong madaling panahon. Ang insidenteng ito ay nasa buong balita at ang mag-asawa ay nagmamadali sa lokal na ospital kung saan dinadala ng mga rescuer ang lahat ng mga nakaligtas. Hindi nila mahanap si Sarah kahit saan at si Jennifer ay nagsimulang magalit sa mga nurse, kaya kailangan siyang kalagkarin ni Friedrich palayo. Samantala, pinakipagpulong ng alkalde si Alvaro at ang kanyang koponan sa gobyerno na nag-aalinlangan tungkol sa pagiging aktwal na pagsabog ng Maesh, ngunit pagkatapos ng mahabang pagtatalo ay sumang-ayon na magsimula ng mga paghahanda pagkatapos. Sinabihan ni Alvaro ang kanyang koponan na umalis kasama ang kanilang mga pamilya, ngunit mananatili siya upang subaybayan ang sitwasyon. Niyakap siya ni Marie sa isang taos-pusong palm pag-uwi niya. Wala si Eric at hindi rin niya kukunin ang telepono. Makalipas ang ilang sandali, dinala ng isang opisyal sina Jennifer at Frederick ang listahan ng mga pasahero at ipinaliwanag na. Nawawala si Sarah, kasama ang lahat ng tao na nakaupo sa harap dahil sumabog ang bahaging iyon ng eroplano. Pinabalik ang mag-asawa sa hotel hanggang sa makatanggap sila ng balita, at pagdating nila sa kanilang silid, nabigla silang matuklasan. Nandoon na si Sarah naghihintay kasama si Tobias. Pagkatapos gumugol ng ilang oras sa kanyang pamilya, pumunta si Sarah sa pool at hinanap si Charlie upang sabihin sa kanya na ang kanyang text ang nagpababa sa kanya ng eroplano. Pagkatapos ay naghahalikan ang mga babae sa kalagitnaan ng gabi. Nakatanggap si Marie ng tawag mula kay Eric at pumunta siya sa bar para sunduin siya. Nakita niyang may inaaresto ang pulis at nagmamadaling tumulong sa pag-aakalang kapatid niya ito sa pakikibaka. Hindi niya sinasadyang nabangga ang isang pulis, kaya naaresto rin siya bago umalis ang sasakyan. Nakita niya si Eric sa bar at sinabihan siyang umalis ng isla sa umaga. Bumisita si Eric kay Marie sa bilangguan. Ang pagkakita sa kanya ng napakadesperado kagabi ay nagpapaniwala siya sa kanyang kwento at nakonsensya siya sa pagkaantala sa kanyang pagtakas. Kaya mas pinili niyang manatili para makaalis ng magkasama. Samantala, nakatanggap si Jens ng tawag mula sa kanyang superior para ibalik ang lahat ng staff sa opisina. Ang koponan ay nanunood ng simulation ng natural na kalamidad na si Cirrus sa Canary Islands, na maaaring mangyari sa loob lamang ng ilang araw o ilang oras lamang. Ito ay confidential pa rin, kaya dapat nilang simulan ang pagpaplano ng paglikas ng sinumang Norwegian na nagbabakasyon sa mga isla ng palihim sa hotel. Nagising si Sarah sa tabi ni Charlie at naghalikan sila ng isa pang halik bago bumalik si Sarah sa sarili niyang kwarto habang umiiyak siya. Sa wakas ay sinabi niya sa kanyang ina na gusto niya ang mga babae at pinaulanan siya ni Jennifer ng suporta. Pagkatapos ang buong pamilya ay may ilang kasiyahan sa pool na magkasama. Ang masayang sandali ay naputol ng isang tawag mula kay Jens na nagsabi kay Jennifer tungkol sa tsunami. Ipinaliwanag niya na ang La Palma ay hindi isang prioridad at ang malalaking lancha ay nare-direct sa mas malalaking isla. Isang maliit na lancha na lang ang nahanap ni Jens na aalis sa loob ng 20 minuto, kaya kailangan nilang magmadali. Nagmamadali ang pamilya na mag-impake lamang ng mga pangangailangan, at sinubukan ni Sarah na balon si Charlie, ngunit hindi niya ito nakita sa silid at wala ng oras. Paglabas, wala silang mahanap na taxi, kaya nagnakaw si Frederick ng van. Siya ay nagmamaneho ng mabilis hanggat kaya niyang umiwas sa mga tao sa mga sasakyan sa kalye hanggang sa makarating sila sa daungan. Sa kasamaang palad, sinundan sila ng mga may-ari ng van at sinunggaban si Frederick para simulan siyang ihagis. Ang iba pa sa pamilya ay tumatakbo at sumakay sa lancha upang kumbansihin ang mandaragat na huwag nang umalis. Si Frederick ay nagbibigay ng pera sa mga lalaki upang paalisin sila at nagmamadaling subukang muling makasama ang kanyang pamilya, ngunit huli na ang lahat. Nakaalis na ang lancha. Pagkatapos ay tinawagan ni Sarah si Charlie at sinabihan siyang umalis sa isla, ngunit bago siya makapagpaliwanag, nawalan siya ng signal sa institute, nawalan ng signal ang mga computer ni Alvaro mula sa mga transmitters at agad siyang tumawag sa gobyerno upang sabihin sa kanila na darating ang tsunami sa loob ng ilang oras. Malapit na, umalingaw-ngaw ang sirena ng evacuation sa buong isla at nagsimulang magpanik ang mga tao. Hindi banggitin ang ospital ay kailangang maging maingat sa paglipat. Ang mga nakaligtas mula sa pag-crash ng eroplano. Nagising si Hor mula sa kanyang pagkakoma at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Lahat ay nagsisikap na makakuha ng lugar sa mga huling bangka at nagtagumpay si Frederick na makasakay sa isa. Salamat sa tulong ng isang kaibigan sa hotel. Sa sandaling iyon, sa wakas ay sumabog ang bulkan na naglalabas ng napakalaking dami ng lava sa istasyon ng pulisya. Si Eric ay sumigaw sa isang pulis dahil hindi niya pinalabas ang kanyang kapatid, ngunit iginiit ng opisyal na kailangan niyang maghintay ng mga utos.
Bago umalis ang huling bangka, napansin ni Frederick na mayroong isang desperadong ina na may anak at nagpasya na bigyan sila ng kanyang pwesto. Kaya ngayon, napadpad din siya sa isla. Sa institute, ginulat ni Hutcher si Alvaro, sa pamamagitan ng pagtanggi na umalis, nagpasya ang duo na gugulin ang kanilang huling araw ng buhay sa pamamagitan ng pagkuha ng isang huling field trip. Sinasaklaw ng media sa buong mundo ang insidente, na nagpapakita ng footage ng pagbagsak ng lava, lumalaking tsunami, at ang mga pagsisikap sa paglikas. Tinawagan ni Sarah si Jens para sabihin sa kanya ang nangyari, kaya humingi siya ng tulong sa kanyang amo. Gayunpaman, nagagalit siya sa kanya dahil sa paglabas ng kumpidensyal na impormasyon. Kasabay nito, nag-aalok ang isang wave researcher na tulungan ang opisina na malaman ang mga ligtas na lugar para sa mga taong natigil sa isla. Ngunit pinaalis siya ng direktor. Palihim siyang tinawagan ni Jen at binigyan siya ng work desk sa paligid ng isla. Ang mga tao ay patuloy na tumatakbo at nagsisindek, ngunit si Frederick ay sumuko na. Tinatawagan niya ang kanyang pamilya, ngunit halos hindi makapagbahagi ng ilang mga salita ng pagmamahal. Bago namatay si Signal sa himpilan ng pulisya, ang mga pulis ay tuluyang nagtakbuhan sa takot. Kaya kinuha ni Eric ang mga susi at ni-freeze si Marie kasama ang isa pang bilanggo sa kanilang paghihintay sa labas, nag-freeze sila nang makakita sila ng isa pang pagsabog sa tuktok ng bulkan. Nolinigan sila ni Frederick na nag-uusap at sinabi sa kanila na wala ng mga bangkang natitira. Ngunit ipinahayag ni Eric na mayroon pa rin siyang diving. Tumakbo silang tatlo sa dalampasigan at nakitang nandoon pa rin ang bangka ni Eric nang papaalis na sila, nagpakita ang isa pang preso at pinagbantaan sila ng baril. Sinabi sa kanya ni Eric na maaari siyang sumama, ngunit tumanggi ang lalaki na makibahagi. Kaya tumalon si Eric sa kanya at sinimulan siyang labanan para sa baril. Sa panahon ng pakikibaka, hindi sinasadyang pumutok ang baril at nabaril si Eric. Tumakbo si Marie sa kanyang tabi at namatay ang kanyang kapatid sa kanyang mga bisig. Hinarap ni Frederick ang kriminal na mabilis na tinulak siya pabalik at sinubukang lunurin siya. Pinahihintulutan nito si Frederick na kumuha ng bato at hampasin ang lalaki nito na nagpabagsak sa kanya. Pagkatapos ay pinananatili siya ni Frederick sa ilalim ng tubig hanggang sa siya ay mamatay. Ngayon ay makakaalis na sila ni Marie sakay ng bangka, at kapag sinubukan ng ibang mga tao na sumama sa kanila, sipain sila ni Frederick o pinipigilan sila ng baril. Bumalik kay Jens. Narinig niya mula sa dalubhasa sa alon na ang tanging ligtas na lugar upang makaligtas sa tsunami na iyon bilang isang Tenor Reef, isang bay malapit sa La Palma. Kahit doon, ang mga pagkakataong mabuhay ay 50 hanggang 50 pa rin. Ipinaalam ni Yen sa kanyang amo ang lugar na ito, ngunit sa tingin niya ay hindi sapat ang 50 hanggang 50 para gumawa ng espesyal na anunsyo. Sa tuktok ng bundok, nagsuot ng mga espesyal na suit si Nahor at Alvaro upang maglakad malapit sa bulkan at panoorin ang daloy ng lava sa pamamagitan ng siwang habang nagbabahagi ng ilang alak sa paliparan. Ipinakita ni Jennifer at ng mga bata ang lahat ng mga password, kabilang si Fredericks, kaya nakatanggap sila ng 4 na wristband para makasakay sa eroplano bago sila sumakay. Napansin ni Sarah si Charlie sa labas at nagpasya na bumalik para sa kanya. Dahil walang wristband si Charlie, sabay binigay ni Sarah sa kanya si Fredericks. Nakarating sina Frederick at Marie sa isla ng Ten. Hindi nagtagal ang bundok at ang bulkan ay nagsimulang gumuho na nagtutulak sa mga alon upang simulan itong mabuo. Tsunami. Sina Nahor at Alvaro ay pinatay sa proseso. Nagpapadala rin ito ng pagyanig na umabot sa paliparan na nagpayanig sa eroplano at nagdudulot ng panik sa lahat. Nag-aalala si Jennifer kay Sarah, kaya umalis sila ni Tobias sa eroplano upang hanapin siya nang hindi alam na ang mga batang babae ay sumasakay na ngayon sa pamamagitan ng panunood sa mga alon gamit ang kanyang binocular. Napagtanto ni Marie na ang tsunami ay aabot sa Tenerife 2 sa Norway. Magsisimula na ng press conference ang boss ni Jen, ngunit nakansela ito nang mabalitaan nila ang tungkol sa landslide. Sinamantala ni Jens ang mga mamamahayag upang sa wakas ay ihayag ang katotohanan tungkol sa tsunami na iyon at ibinahagi ang mga coordinate ng ligtas na lugar bago siya hilahin ng seguridad palayo. Hindi nagtagal ay nakatanggap din si Frederick ng text na may mga coordinate, kaya bumalik sila ni Marie sa bangka upang subukang makarating sa ligtas na lugar sa airport. Nataranta ang mga tao sa huling 2 eroplano dahil nakikita nila ang lumalakas na alon. Tinawagan ni Sarah ang kanyang ina upang sabihin sa kanya na nasa eroplano siya, at hiniling siya ni Jennifer na manatili doon. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Charlie ng isang text na may mga coordinate at ipinadala ito ni Sarah sa kanyang ina. Hindi alam ni Jennifer kung paano basahin ang mga ito, at kapag malapit na siyang maghanap sa internet, isinara ang serbisyo.
Sa kabutihang palad, mahilig si Tobias sa mga mapa at madaling mahanap ang lugar, kaya umalis sila kasama ang huling empleyado ng paliparan. May van siya, kaya nag-volunteer siyang magmaneho sa ilang taong stranded sa airport. Habang nasa biyahe, nakita ni Toby ang napakalaking tsunami at natakot, kaya sinubukan ni Jennifer na panatilihing magambala siya sa bangka. Si Marie at Frederick ay nagsisikap na huwag mawalan ng kontrol dahil ang tubig ay nagiging mas mahirap ay navigate sa pamamagitan ng pangalawa. Ang masama pa nito, nawawalan sila ng signal sa kanilang telepono, kaya hindi na sila makatingin sa mapa. Dalawang malalaking alon ang bumagsak sa likuran nila, at nagawa nilang iwasan ang mga ito sa huling segundo. Sa lalong madaling panahon ng tsunami na iyon ay umabot sa paliparan at ang lupa ay nagsimulang mag-crack kaya ang eroplano ay hindi makaalis. Agad itong tinamaan ng alon, na nabasag ang mga bintana at bumaha sa malapit na eroplano. Walang choice ang grupo ni Jennifer kundi iwan ang van sa kalsada at tumakbo paakyat ng bundok sa ligtas na lugar. Dumating sina Marie at Frederick at nakakita ng isang grupo ng mga nakaligtas na nagtatago doon. Pagdating din ng airport group, masaya si Frederick na muling makasama ang kanyang pamilya hanggang sa malaman niya kung sino ang nawawala. Sa eroplano, nagising si Sarah at laking gulat niya nang malaman niyang buhay siya. Wala pa ring malay si Charlie. Kaya pinahiga siya ni Sarah sa sahig at kasama ang stewardess, nagkapor sila hanggang sa magising si Charlie ang mga babae sa kalumabas ng eroplano at nakitang nawasak ang buong airport. Sinasaklaw ng media ang sakuna na nagpapakita ng pagkawasak sa mga isla, ngunit gayon din sa West Africa at Southern Europe. Daan-daang mga gusali ang bumagsak at libu-libong tao ang namatay. Ngayon ang mga Amerikano ay naghihintay din ng epekto, habang ang mga helicopter ay ipinadala upang maghanap ng mga nakaligtas. Sa Norway, tinanggal si Jens dahil sa kanyang pagkabansot at sabik na naghihintay sa bahay para sa balita tungkol sa kanyang pamilya. Sa hapon, dumaan ang isang dating katrabaho para magbahagi ng ilang kumpidensyal na impormasyon. Isang grupo ng mga nakaligtas ang natagpuan sa ligtas na lugar, kabilang si Jennifer. Daan-daang tao ang nabubuhay. Dahil sa mabilis na pag-iisip ni Jen, nagtayo ang gobyerno ng isang relief camp sa isla kung saan ang mga tao mula sa ligtas na lugar ay kumukuha ng helicopter. Dalawa ang ilang nakaligtas mula sa eroplano, at sa wakas ay makakasamang muli ni Sarah ang kanyang pamilya. Maya-maya, sumabak si Marie para lumangoy kasama ang mga pagong at naalala niya ang kanyang kapatid na nagpapaalala sa kanya na dapat makinig ang mga tao sa kalikasan. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.